everyone! So, Karen Hickey here and I am so excited. So, may mga in-order ako ngayon sa Queen's House and yung pinadala nila sa aking package is my extra items na bagong product na gustong-gusto kong itry at ipakita sa inyo. So, syempre na-try ko na siya ngayon and super nagustuhan ko siya. Na-excite akong gamitin siya nung nakita ko pa lang siya dahil sobrang presentable nung packaging. So, I'll show you guys na ina-unpack ko siya and then later on, I'll give you the tutorial kung paano siya gamitin. So, ito na nga yung binigay nilang product. And para siyang watercolor ink. I think it's really watercolor ink. So, alcohol-based, nag-evaporate. So, I think ganun itong product na to. So, let me just show you guys kung ano itsura niya while I'm holding it. So, ganito itsura niya. So, every time nagagamitin nyo siya, ang napansin ko, kailangan haluin nyo siya ng mabuti. So, ang ginagawa ko, hinahalo ko siya ng mabuti hanggang sa marinig ko yung dalawang pang-mix na balls inside. And then, pag naririnig ko na yung dalawang yun na nasi-shake ko na siya, it means na pwede ko na siyang gamitin. So, since na-shake ko na siya lahat, let's start. So, prep lang natin ng konti yung nails ko, pero hindi ko pwedeng tanggalan yung mga dry skin ko kasi mayroon akong class na kailangan ko siyang linisan at ipakita sa students. Anyway, maglalagay lang ako ng cuticle oil and also may peel it para madali siyang ma-remove. Since itatry lang naman natin yung product. So, kung mapapansin nyo, medyo madumi yung kuko ko. But that's okay, matatry pa rin natin yung product. And then, ang gagawin ko is mag-overlap lang ako ng mga products. So, makikita nyo, binubura ko siya, tapos pinapalitan ko lang siya. So, don't expect it na maging sobrang linis ng gawa ko kasi I just want to try it out first. So, before we start, ang ginawa ko is naglagay na ako ng peel it and then maglalagay ako ng base coat. After ko maglagay ng base coat, para mas madali ko siyang ma-remove later on, kakapalan ko yung application. So, para mas madaling matanggal yung extensions na gagawin ko, kakapalan ko na yung application para madali siyang tuklapin mamaya. So, after ng base coat, maglalagay ako ng builder gel para mas makapal ito and then tatry na natin yung products. So, let's try out the first product. So, this is the gypsum gel. So, the gypsum gel is para siyang textured painting gel. So, kung titignan nyo, meron siyang mga particles inside. So, parang pinartner talaga siya dun sa mga gypsums na minerals. So, anyway, compare natin siya dun sa mga ibang gypsum gels ko. Ang difference nila is this one is a bit creamy. So, creamy siya. Hindi siya katulad ng ibang gypsum gels ko na very, very hard. So, kailangan mo mag-add ng pressure pag gagamitin mo siya. Kung mapapansin nyo, gagamit ako ng silicone tool here para i-apply yung gypsum gel natin. And it's so easy. Para lang ako nag-a-apply ng gel polish. Kaya, medyo napawawa ko dito sa product na to. Pwede natin siya gamitin for yung mga painting, yung mga parang oil painting designs na kailangan natin. So, hindi na ako gumamit ng brush. Ang ginamit ko na lang is yung mismong silicone tool ko to apply this product. And after natin siya i-apply, ang gagawin ko is i-cure ko muna siya for 1 minute. So, I'm not sure kung 30 seconds cured na siya, but I cured it for 1 minute and then itatry na natin yung ink. So, gusto ko lang makita muna yung quality ng mga inks natin, kung gaano siya makikita.
kung gaano makikita yung mga pigments dun sa ink natin. So, yung first apply ko, mapapansin nyo, very light lang siya. So, ang gagawin ko is shake ko yung bottle kasi baka naiwan ko na ng matagal. So, I have to shake the bottle again para mas lumabas yung totoong color niya. So, this product is air dry. So, let's try again one more time. So, kita nyo, pagka-apply ko, lumabas na yung totoong color niya. So, ang technique lang dito is kailangan marinig nyo yung dalawang bola sa loob. Kailangan marinig nyo siya habang sinishake nyo siya. And pag narinig nyo na siya, pwede nyo na siya gamitin. Lalabas na yung totoong color ng product natin. So, ganun din yung gagawin ko para dito sa mga ibang colors na meron tayo. So, ilang seconds lang yung curing time niya. In-arrange ko lang yung bottle and then maglalagay na ako ng top coat. So, hindi ko kailangan gaanan yung kamay ko or bigatan yung kamay ko. Cured na siya, as in dry na siya pag nilagyan natin siya ng top coat. So, walang sumasama dun sa brush, which is actually really good pag nagko-chrome tayo. Another thing na napansin ko, I think mas maganda ito pag mag-isolated chrome tayo because of the brush. And also, trinay ko siyang bakbakin and also i-alcohol. Hindi siya madaling matanggal. Actually, para matanggal siya, kailangan i-acetone mo siya. So, if yung problem mo is yung nag-fade yung color ng mga chromes mo, I think this is the answer for that. So, na-try na natin yung product kung paano siya i-apply. Napansin natin na air dry siya. Hindi siya madaling matanggal. And also, very, very shiny siya. Medyo, meron siyang metallic finish. Hindi siya mirror shine. More on mukha siya talagang metal. So, anyway, itry naman natin siya na full application. So, maglalagay lang ako ulit ng Peel It. And then, kakapalan ko ulit yung application ng mga nails. And then, itry natin siya isa-isa na full color naman dun sa nails natin. So, yung mga nilagay ko is naglagay ako ng builder gel first. And then, naglagay ako ng white base. And then, after that, may matte top coat ko. Ngayon, itry na natin siyang ilagay ng full color. So, ganun ulit yung nangyari. Very, very light siya sa start. So, I think kailangan ko muna i-shake ulit yung bottle. So, I think naiwan ko about 30 minutes yung product na nakasit lang siya. Kaya kailangan natin siyang i-shake ulit. So, yun lang yung nagiging hassle dito is you really have to shake the bottle properly para makuha mo yung totoong color niya. But, hindi naman yun problema if ganun naman yung ginagawa mo talaga dun sa mga products. But as you can see now, kitang-kita na yung color niya. So, don't forget to shake lang talaga para lumabas yung color niya. Another thing na napansin ko is pag maglalagay ka ng second layer, kailangan antayin mo muna siya mag-dry para hindi niya mahila yung naunang product na nilagay mo. So, wait mo lang siya. Sobrang bilis lang naman niya mag-dry. Mga 2 to 3 seconds. Magda-dry muna siya bago mong iswipe ulit dun sa area na nagsaswipe ka. And then, syempre, after natin ilagay yung product, naglalagay na ako ng top coat. So, hindi na ako naglagay ng reinforcement layer kasi nga napansin ko na medyo thick naman siya. Hindi siya madaling mabakbak at hindi siya nabubura ng alcohol. So, ang ginawa ko is pinatungan ko na lang siya ng top coat after. So, ito yung color number 30, yung sa number 34, ganito yung itsura niya pag may top coat na.
So I'll try the next one and show you guys. So, don't be too excited nang maglagay ng top coat kasi nagkamali ako dito. Hindi pa pala dry yung nasa baba. So, nahila ko siya ng top coat ko, as you can see. Another thing pala, you have to be careful when shaking the bottle. Kailangan closed na closed siya. Kasi yung isang bottle ko pala hindi siya masyadong naka-close. So, nag-spill siya. Lumabas ng konti yung ink dun sa bottle. So, kailangan ko muna siyang linisin. And then, ayusin natin ulit yung application natin. So, tapos na tayo dun sa textured gel. Ngayon, natapos na rin tayo with the matte top coat. I will try it naman dun sa no wipe top coat. So, let's see if meron siyang difference or the same pa rin yung itsura niya. So, another thing na okay dito sa product na to is pwede siya sa kahit anong texture, sa kahit anong gel na gagamitin nyo. Pwede siya sa matte, pwede siya sa non-wipe, pwede siya sa glossy. So, as you can see, almost the same lang yung effect niya. Mukha pa rin siyang metal. So, yung last experiment ko, trinay ko if mag-work yung technique natin with the Russian matte. Pero unfortunately, hindi siya gumagana. Kahit sa Russian matte, kumakapit yung pigments na tong product natin. So, hindi mag-work yung Russian matte nyo na magiging parang isolated chrome siya. Pero I think yung way naman na paggagawa ka ng isolated chrome dito is i-drawing mo lang ng maayos yung design na kailangan mo. So, hindi mo na siya kailangan punas-punasan afterwards. Kasi yun nga, mabilis siya mag-dry. Tapos once nag-dry siya, medyo mahirap na siyang tanggalin. So, I'll show you here na pag tinanggal ko siya, I tried alcohol, hindi siya nag-work. So, kailangan acetone talaga tayo and brush to remove if may lumagpas tayo na parts.
So, sa part na 'to, tinatry ko siyang i-remove ng alcohol, hindi siya na-remove. So, pinalitan ko siya to acetone, and then I used acetone to remove, nag-work naman siya. So, para ma-remove natin yung mga excess natin, we just use the brush and the acetone here. Overall, I think okay yung product na to. So, nag-air dry siya. Kahit gel yung tawag sa kanya, nag-air dry siya. Tapos, hindi siya madaling matanggal. So, if yun yung problem nyo nga, nag-fade lagi yung mga chromes ninyo, I think this would be a good answer for you. Madali lang siya gamitin. Kailangan nyo lang siyang i-shake talaga. So, shake lang ng shake para magamit nyo siya ng maganda. And then, pwede siya sa lahat ng types ng products na meron tayo. Hindi ko siya actually na-try dun sa sticky layer, pero hindi naman tayo talaga nagpapatong ng product sa sticky layer. So, ingat lang din kayo kasi pag basa pa siya, tas na-drag nyo siya, pwede siyang matanggal agad. So, wait nyo lang naman siya mag-air dry. Mabilis lang naman, a few seconds lang siya para mag-air dry. So, another thing is yung brush niya, pwede kayo magawa ng mga isolated chromes ng madali lang because of the brush. Tapos, overall, gusto ko talaga yung product na to. I think magiging maganda siya for yung mga isolated chrome. Yung finish niya is metallic finish. Hindi siya sobrang shiny. Mas mukha siyang metal. So, yun. So, hopefully na-enjoy niyo yung video. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-test na tong product na to. Overall, I really, really like it. And then, I hope you will try it also. So, maganda siyang product. So, I'd like to say thank you din sa Queen's House dahil pinadala nyo sa akin yung product na to. Actually, hindi ko pa natatry yung mga ganitong products, pero this one is really good. So, thank you for sending it to me. Hi everyone! Salamat sa panonood. Ang layunin ko ay matulungan kayong i-level up ang inyong mga kasanayan sa nail art at nail extensions. Umaasa akong makakatulong ito sa inyo para i-boost nyo ang inyong mga presyo sa serbisyo at mas magumaling kayo. Talagang pinahalagahan ko ang lahat ng support na ninyo. Kung gusto nyo pang makakita ng mga video na katulad nito, huwag nyong kalimutan na pakipindot ang like button at mag-subscribe para naman malaman ko kung interesado kayo at makagawa pa ako ng maraming ganitong klaseng video. Again, salamat at excited akong makita kayo sa next video.